Welcome to the 6th episode of our online Yukat Tanungan. Again, this is your Ate Elma. And I am Servant. At ngayon, simulan natin ang episode nito sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Panginoon, pinupuri at pinasasalamatan ka namin dahil kami ay iyong pinagtibol ngayong araw na ito. Panginoon, hinihiling din po namin ng inyong gabay ngayong gabing ito na bigyan kami ng
lakas at talino, lalo na sa aming panauhin sa araw na ito. Para sa Magandang gabi mga kalakbay. Welcome to the 10th episode of our online Yukat Tanungan. And again, this is your Ate Elma. And I am your Sir Den. Father Jimmy Reyes po ang parokya ng parish priest ng parokya ng San Nicolas de Tolentino. Magandang gabi po. At ngayon, dadako na tayo sa ika-10 episode ng ating online Yukat Tanungan. Medyo malayo-layo na din yung ating nalakbay, Sir Den. Father, ano po? Ngayon, nasa huling part na tayo ng ating month-long episode na kung saan pinag-aaralan natin ang mga kautusan ng simbahan at ng kautusan ng Diyos. At ngayong gabi ay tatalakayin natin ang huling 4 na utos ng Diyos na may kaugnayan pa rin sa ating pakikipagkapwa-tao. At syempre, balikan natin yung pinagmulan kung bakit ba natin ito tinatalakay, Sir, ano ba yung importance o yung significance ng ginagawa natin na pagtalakay sa mga utos na to. Ito nga, Sir, din yung isang kwento ng mayamang binata na kung saan tinanong niya si Jesus, ang sabi niya, Guro, anong mabuti ang dapat kong gawin para makamit ang buhay na walang hanggan? At ang naging kasagutan ni Jesus ay, Sinabi ni Jesus, kung gusto mong pumasok sa buhay na walang hanggan, sundin mo ang aking mga utos. Dinagdagan pa niya at saka bumalik at sumunod sa akin. kaya naman nakikita natin yung kahalagahan ng pagsunod sa kautusan ng Diyos at sa mga utos ng simbahan. Kaya meron tayong mga katekismo na may kaugnayan sa utos ng Diyos at utos ng simbahan. Ngayong gabi, bago natin simulan, Sir Den at Father, ang ating talakayan ay mainam na hingin muna natin ang presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Panginoon, pinupuri at pinasasalamatan ka namin dahil kami ay iyong pinagtipon ngayong araw na ito. Panginoon, hinihiling din po namin ng inyong gabay ngayong gabing ito na bigyan kami ng lakas at talino, lalo na sa aming mga panauhin sa araw na ito para sa kanang ibabahagi. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus na aming gabay at tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ayan, magandang gabi muli. At
At sabi nga natin kanina ay nasa huling part na tayo sa ating month-long episode na pag-aaralan natin ng mga kautusan. At ngayon, syempre, Sir Den, sabihin na natin yung mga tatalakayin natin ngayong gabi. Diba? Dahil nasa huling part naman na tayo, ang tatalakayin natin ay yung huling 4 na utos ng Diyos na may kaugnayan pa rin sa ating pakikipagkapwa-tao o sa ating kapwa-tao. Ano nga ulit yung ating mga aaralin ngayon, Sir Den? Pag-aaralan natin ang ikapitong utos na kung saan ibig sabihin ng ikapitong utos ay huwag kang magnanakaw. Ang ikawalong utos, huwag kang magbintang at huwag kang magsisinungaling laban sa iyong kapwa. At ang pang-siyam na utos, huwag mong pagnasaan ang hindi mo asawa. At ang pang-10 utos, huwag mong pagnasahan ang hindi mo pag-aari. Okay. At syempre, magbalik tanaw lang din tayo, mag-review lang tayo konti sa mga naging talakayan natin nitong mga last episodes. Nung una, tinalakay natin ang 5 utos ng simbahan. At dahil meron tayong 10 utos ng Diyos, na nahahati sa 2 bahagi, ang mga utos na may kinalaman sa Diyos at ang mga utos na may kinalaman sa ating kapwa-tao. Ngayon, tatalakayin na natin dahil nasa huling part na tayo, sabi nga natin, Sir Den, di ba? Nasa huling bahagi na tayo. Tatalakayin na natin ang huling 4. Yun nga yung sinabi mo, ika-7, ika-8, ika-9, at ika-10 utos. At syempre, umpisahan natin yan sa ika-7 utos. Ano ang ika-7 utos ay sabi ni Sir Den, huwag kang magnanakaw. Sir Den, ano ba yung mga saklaw? Ano ba yung mga saklaw ng ika-7 utos? Yun nga yung sinabi nyo, huwag kang magnanakaw. Ang mga saklaw ng ika-7 utos, una, pantay-pantay na paghahati at pangangasiwa ng mga yaman sa mundo. Ang kalawa ay saklaw din nito ang usapin tungkol sa pribadong pag-aari ng individual. Susunod ay ang pakikinabang mula sa pagtatrabaho ng mga tao at ang huling saklaw ay ang hindi makatarungang pamamahagi ng mga panangkap or tinatawag nating raw materials. Di ba kasi nga pag sinabi nating raw materials, ito yung mga ginagamit na mga bagay na kung saan nanggagaling mula sa ating kapaligiran. Hindi tayo magkakaroon ng mga ginagamit ngayon na hindi galing sa mga raw materials na nagmula sa kapaligiran. So, ibig sabihin, hindi lang pala basta gamit ang pwedeng nakawin sa isang tao. Pwede din itong, yung sinabi mo nga yung sa pagtatrabaho, yung pribadong pag-aari, hindi lang yung basta-basta pag-aari lang na bagay. May mga ibang factors pa na pwedeng manakaw sa isang tao. Yun pala yun. At ngayon, since na marami ka nang nabigay na example na may kaugnayan nga sa ating ika-7 utos, gusto kong malaman ano ba yung ibig sabihin ng paghahati-hati at pangangasiwa ng yaman sa mundo, Father? Tama yung sinabi mo kanina na yung doon sa ika-7 utos, hindi lang pala ito tungkol doon sa pagnanakaw per se, marami pala itong sinasaklaw. And one of those, sabi nga, aspects na, mga aspeto na saklaw ng utos na ito ay yung tinatawag na universal distribution of goods. No? Bakit meron tinatawag na universal distribution of goods? Kung titingnan natin biblically na nung ang Diyos ay nilikha niya ang lahat ng bagay at ang lahat ng nilikha ng Diyos ay kanyang ipinagkatiwala doon sa tao para pagyamanin yung kanyang buhay. Kaya nga itong paggamit ng mga bagay na nilikha ng Diyos ay dapat gamitin ayon sa plano ng Diyos. No? Kaya nga, yung mga bagay nito na meron tayo sa paligid natin, dapat napapakinabangan ng lahat ng tao. No? So, yun yung tinatawag na universal distribution of goods. Kasi tayo, stewards tayo no? Katiwala tayo. At bilang mga katiwala, dapat gamitin natin itong lahat ng mga bagay na meron tayo ayon sa nararapat na dapat patunguhan ito. At yun ay para ma-develop natin ang isa't isa, yung buhay ng bawat isa.
Father, nabanggit niyo po yung universal distribution of goods. Ito pong, ano po ba yung ibig sabihin ng karapatan sa pribadong pag-aari? Ito po ba ay labag po dun sa universal distribution of goods? Hindi naman siya actually labag, no? Kasi bilang isang katiwala, meron din tayong karapatan na magkaroon ng sarili nating pag-aari. Kasi itong owning, yung sabi na tinatawag na right, no, of owning a private property, ay bahagi yon ng ating sabihin nating buhay bilang isang individual. Pero nagiging hindi lang maganda kapag sa sobrang pag-angkin mo ng mga yaman ng mundo, maraming tao ang nawawalan. No? Pwede ka kasing mag-angkin ng yaman, pero dapat gamitin mo pa rin itong yaman na ito para sa ikaunlad pa rin una ng pamilya mo. Pangalawa, yung ikaunlad din ng ibang tao. No? Kaya ngayong ibang tao na nakakuha ng halimbawa malaking property, pwede niya yung i-develop. And syempre sa pag-develop ng lupa na yun, kailangan niya rin ng mga tao. So pwede niyang gamitin yung lupa na yun to develop not only his own life, but also yung buhay din ng ibang tao. Bahagi yun ng ano natin, ng lipunan. Bahagi yun ng community natin na meron tayong karapatang mag-own ng sarili nating property. Natatandaan ko nga noon, nung unang mga panahon, meron sinasabi na kapag dati yung pag-aari ng lupa, kasi minsan magpapansin, ba't kaya may mga tao na ang laki-laki na pagmamay-ari niya, no? Kasi nung unang panahon, kung sino yung masipag mag-cultivate ng land, no, meron na siyang karapatan doon sa lupa na yun. Hanggang sa later on na develop itong property na nailagay sa papel na nasa kanyang pagmamay-ari. Pero anumang meron tayo privately na mga bagay, o halimbawa lupa, dapat hindi lang natin ito sarilinin. No, dapat gamitin pa rin natin ito para sa ikabubuti ng ibang tao, ikaunlad din ng ibang tao. So, masama din kasi yung pagkamkam ng maraming ari-arian na ikaw lang yung sabi nga nananagana. No? Gamitin mo itong mga bagay na ito para sa ikaunlad hindi lamang ng iyong sarili kundi ng iyong pamilya at kayo din pwedeng ikaunlad ng ibang tao. So, hindi siya paglabag. Nakikita ko siyang opportunity ngayon na magamit natin para makatulong or makapag-provide pa ng ibang mapangangailangan ng ibang tao. So, yung mga may private properties, siguro ay sila yung may privilege o sila yung privilege dun na magbahagi ng o tumulong ng mas nakakarami sa mas nangangailangan tao. Okay? Ngayon naman ay gusto ko lang din malaman at gusto ko magbahagi si Sir Den. Ano ba yung pagnanakaw at ano yung mga nakasaad sa ikapitong utos, Sir Den? Kapag sinabi kasi natin pagnanakaw, di ba, masyadong elaborated o masyadong malawak. So, kailangan nating isa-isahin para mas lalo nating maintindihan. So, ang una, hindi makatarungang pagkuha ng bagay na hindi mo pag-aari. Halimbawa nito ay, for example, is nagustuhan mo ang isang bagay. Pero yung bagay na yun is may-ari na, then kinuha mo. Ibig sabihin, yun ay isa ng pagnanakaw. Yun. Tapos, another thing is yung tumutukoy din ito sa hindi tamang pagpapasahod. Diba? Kasi ang alam natin kapag kinuha lang yung object, kasama rin pala yung hindi tamang pagpapasahod. Kasi nga diba, dito pumapasok yung kapag hindi nabigay ng tama yung salary, na kahit nagtrabaho ng tama yung trabahador, then yung nagpapasahod, hindi ibinigay yung tamang sweldo, that is, kasama na yun sa paglabag sa ikapitong utos. Or under yun ng ikapitong utos. Another thing is yung hindi pagbabalik ng bagay na natagpuan na pagmamay-ari ng ibang tao at panluloko sa kabuuan. Dito yung, for example, may napulot ka. And then, yung napulot mo, hindi mo hinanap yung nagmamay-ari. O kaya alam mo yung may-ari pero hindi mo ibinalik. Yun ay under yun ng paglabag sa ikapitong utos. Pero di ba may nangyari doon sa kung napanood mo yung video na pinalabas ni Mayor Isko Moreno sa Manila. Di ba? Isang example nito yung
napakagandang ginawa ng pedicab driver. Diba? Nakapulot siya ng 1.2 million ng isang Chinese national. Diba? Instead na kunin niya yung pera na yon dahil napakalaki at alam niya na magagamit niya para pagpatayo ng bahay. Pero, anong ginawa niya? Alam niya na paglabag sa ikapitong utos yun. Kaya ang ginawa niya is, ibinalik niya yung pera. So, that is kasi yung pedicab driver na yun is, alam niya na paglabag sa ikapitong utos. Kasi ang ano dyan, kahit hindi niya alam yung ikapitong utos, alam niya sa sarili niya na hindi tama, no, yung pagkuha ng hindi sa'yo. No, alam niya yun dahil kahit sabihin natin parang blessing yun sa kanya kasi instant millionaire siya kung sakali. Pero alam niya na may taong nagmamay-ari nito. Kaya naisip niya siguro talaga ibalik doon sa taong nagmamay-ari yan. Kasi alam niya hindi kanya yan. Kaya tama lang yung ginawa niya. No? Maganda yung ginawa niya. And sabi nga ni Isko Moreno during the interview, napakaganda nung sinabi niya, sana marami pa ang katulad mo. No? Sana ang marami pang tao ang katulad mo. Ibig sabihin, sana maraming mga Pilipino yung nagiging takat. No? Tipo bang kapag mayroon na iwang isang bagay, alam mong hindi ka mag-worry na hindi yun mawawala kasi hindi yan kukunin ng iba. O kung mayroon kang, di ba, mayroon kang bagay na iniwan lang, alam mong hindi mawawala yan kasi may mga Pilipinong hindi magtatangkang nakawin yan. No? Sana maraming Pilipino ang maging tapat, no, sa kanilang kapwa-tao. Hindi ka nagkakaroon ng interest, no, doon sa isang bagay. No? Kaya napakaganda nung pangyayaring yun, no, doon sa Manila na yun. And I think maraming mga Pilipino ang mga kagaya nun. Sana, no? Sana. At tandaan din natin na hindi lahat ng naiiwan na babalikan pa natin. Kasi hindi lahat ng naiiwan na babalikan. At hindi lahat ng naiiwan mo maibabalik sa'yo. Parang yung hindi lahat naman ng tao ay katulad nung taxi driver na sinasabi mo, Sir Den. Okay? Meron ka pa bang idadagdag, Sir Den? Yes, at tumutukoy din dito yung mga pagpapabayad ng mga empleyado na magtrabaho sa parang hindi makatao. Dito yung parang paglabag doon sa karapatan ng isang trabahador, di ba? Tapos susunod dito yung hindi pagsunod sa kontrata ng kapwa na pinasok na dalawang partido. Di ba nga sa pag magtatrabaho ka, kailangang may kontrata. So ibig sabihin yung contract na yun yung kasunduan nyo bilang employer and employee. So dapat masunod yun. At another thing is yung pag-aksaya ng kita na hindi isinaalang-alang ang obligasyong panlipunan. Actually marami pa, no? Kasi pwede rin nating isama under that seventh commandment, yung huwag kang magnakaw, yung pandaraya, pandaraya doon sa presyo ng isang bilihin, no? Kasi ikaw as a businessman, pwede mong, kagaya ngayon, usong-uso ngayon yung mga tinatawag na mga online selling, di ba? Kung mapapansin ninyo, nire-require ng government na hindi ka na parang gusto nila, every time na magpo-post ka ng isang item or isang product sa social media, you need to put yung presyo. Kasi para ma-monitor din, no, yung pricing. Kasi nga, pwedeng halimbawa magbenta ka ng isang bagay pero sobrang taas naman ng presyo mo. Hindi na siya kumbaga parang hindi na makatarungan yung presyo. So, bahagi rin yun, doon sa cloud din yun ng ikapitong utos. At gayon din, syempre yung mga relationship ng kapwa manggagawa doon sa loob ng sa kumpanyang kanyang pinagtatrabahuan. Kasi halimbawa, o sa mga kasama niyang kamanggagawa, kasi pwedeng yung isang manggagawa ay gumawa ng isang bagay para sa kapapahamak ng isang manggagawa, no? Kasi pwede yun sa loob ng isang kumpanya, no, na nagkakaroon ng hindi magagandang hangarin, no? Kumbaga gagawan mo ng isang masamang bagay o isang masamang issue yung isang tao para na maalis siya doon sa kanyang trabaho. Hindi rin maganda yun, no? Sa cloud din yun. And then
Gayun din, hindi rin maganda na yung isang empleyado itutulak mo sa isang illegal na gawain. Bahagi din yon ng ikapitong utos. And yung pag-aaksaya at walang pakundangang pamamahala ng pampublikong ari-arian. Kasama rin yon sa ikapitong utos. Kaya nga, makikita natin doon, may kaugnayan na naman doon sa stewardship. Kasi lahat nga tayo, kahit sino na meron na pinagkatiwalaan, businessman or kung kahit sa gobyerno man, dapat gamitin lahat ng mga bagay o mga ari-arian o kung anumang produkto na meron tayo sa kung ano yung dapat nitong patutunguhan. Ganun din, kasama rin doon yung hindi pagbabayad ng tamang buwis. No? Kasi lahat naman tayo bilang isang citizen, meron tayong karapatang, meron tayong duty as a citizen na magbayad ng tamang buwis. Kaya nga, di ba, isa sa mga issue doon na isang kumpanya, yung ABS-CBN, ay yung pagbabayad ng buwis. So, bahagi yun bilang isang citizen, bilang isang Pilipino, na lahat tayo kailangan magbayad ng tamang buwis. Sinasabi nila yung simbahan, except daw sa taxes. Pero yung mga nasa loob naman ng simbahan, mga pare, obispo, meron din yung tax eh. Ganun ba, bumili ka ng isang pagkain, meron na yung tax, di ba? So, hindi tayo talaga totally exempted. Meron at meron pa rin, bawat isa sa atin, na nagiging bahagi doon sa pagbabayad ng buwis. Okay, so yun yung mga ilang pang mga bahagi o ilang pang mga punto na sumasaklaw doon sa ikapitong utos na yun. Ito po, Father, naririnig ko lang din po at saka medyo napahapayawan namin to sa economics before. Nabanggit po kasi ni Sir Den kanina yung about sa contract. Ito po ba ay halimbawa o example ng commutative justice? Ano po ba, Father, yung ibig sabihin ng commutative justice? Ayon sa katuruan ng simbahan, yung any contract, no, lahat ng kontrata. Kasi yung kontrata mahalaga yan sa isang, halimbawa sa isang sa mag-business partner, no? Or ikaw ay papasok sa isang business. Kailangan mayroong kontrata. Kasi yung kontrata, yun yung tawag doon, magbibigay ng tiyak, no, na protection sa inyong dalawa, no? Regarding sa iyong property, sa pera na iyong ibibigay, no, or i-invest, no. So, mahalaga yun yung contract. Halimbawa, kapag ako nagpagawa ng isang bagay, kailangan meron yung kontrata. Sa kontrata, nandoon kasi yung magkano yung gagastusin mo, magkano yung bill of materials, yung labor, nandun lahat. And makikita mo yung total cost. So, part yun ng contract, kailangan mong tugunan yun. Kapag once na pinirma mo yun, kailangan mong fulfill yun. Mahalaga yun. So, outside that contract, hindi na dapat gawin. No? Kaya nga, halimbawa, lumampas doon sa kontrata, hindi mo na pwedeng i-demand yun. Kasi nga, lampas na yan sa kontrata. Ngayon, ano yung contract? Contract are subjects for commutative justice. Ano yung commutative justice? It regulates exchanges between persons and between institutions in accordance with a strict respect for their rights. So, ibig sabihin, ito yung nagpo-protekta doon sa karapatan ng bawat isa, yung commutative justice. Siguro magandang tignan din natin yung commutative justice. It requires safeguarding property rights. Kasama rin yun. No? Halimbawa, pinangangalagaan kasi nito yung lahat tayo may karapatan, no, sa ating mga pribadong pag-aari. So yung commutative justice, pinoprotektahan niya itong property, yung karapatan natin ito na mag-acquire ng mga property. Ganyan din yung pagbabayad ng mga buwis, kasama din yun. And then siguro yung mga obligations na meron tayo inside that contract. Kasama yon sa tinatawag na commutative justice. Ngayon, halimbawa, meron kang nagawang pagkakamali, no? Halimbawa, nagnakaw ka, no? Part din ng commutative justice is ibalik mo kung ano yung ninakaw mo. No? Kung halimbawa ay meron kang ninakaw na malaking halaga, halimbawa 1 million yung ninakaw mo,
parang part ng pagbabae, kasi hindi naman sapat na nagsisi ka lang, no? Kailangan ibalik mo rin yung iyong kinuha, no? Kasi yun yung nararapat, no? Yun yung just na dapat mong gawin. Ito po, Father, ay sariling experience ko. Gusto ko lang pong itanong kung ito po ay just, ito po ay makatarungan. Kasi nung college student po ako, actually graduating na po kami nun. So, kailangan po namin kumuha ng token, ganyan, magpagawa ng token. So, gumawa po kami ng kontrata, kasama po yung gumagawa ng token, ganyan. Meron po kaming contract. Ngayon, hindi po niya nasunod yung contract. Ang deadline po ay parang hindi niya naibigay sa deadline na nakalagay sa contract yung products na kinukuha namin sa kanila. Pero nabayaran na po namin sila ng yung initial payment na hiningi nila sa amin. Ngayon, nung kinukuha po nila sa akin yung natitira pang bayad, pero since hindi nga po namin na-distribute na sa mga graduating students dahil na-late nga po yung dating ng product, ang ginawa ko po, kasama po ng council, ng kabuuan ng konseho sa amin, ng graduating class council po, hindi na po namin binigay yung remaining na yung balance po namin sa kanila. Kasi na-late po sila, yung kumbaga meron po, nag-fine, parang ganun po. Dahil sa contract po, hindi po nila nasunod yung deadline na pinirmahan namin. Yun po ba ay makatarungan sa party nila o ninakawan po ba namin sila doon sa part na yun? Hindi, kasi kung meron kayong kontrata yun yung doon, yun yung susundan ninyo. Kaya nga, napakahalaga ng kontrata Kasi nga, it safeguards your rights, no, yung karapatan mo. And ganun din yung ganun din, mabibigyan hustisya rin. Kung merong nagawang pagkakamali, yung kung kaninong tao ka nag-sign ng contract, no. Kung may fault sila, so magagawa nila ng paraan ngayon. Kung yung ginawa mo kung yun yung just paraan para sa kanila, I think wala naman dong maintindihan din nila yon kasi alam nila meron silang pagkukulang, di ba? So, alam nila na merong pinarmahan kontrata even before. So, alam nila kung meron silang pagkakamali, dapat lang tanggapin yung ganong ganong naging desisyon ninyo. Okay. Kasi medyo nakonsensya din ako doon. Sabi ko, nagpagod din naman sila, nagawa nila yung products, kaso hindi kasi naihabol. So, hindi namin naibigay. Napagmitingan kasi ng buong council sa amin yun na hindi naibigay yung remaining balance. Parang medyo malaki pa naman yun, pero higit na sa kalahati. Kumbaga medyo lugi pa nga kami, Father, kapag kukumputin natin yung... Kasi doon sa na yun, doon ka makakagawa ng isang tamang desisyon Kasi kung walang klaseng, wala kayong kontrata, mahirap ka maggawa ng isang tamang desisyon. Kasi nga, not all the time naman, okay lang. Okay. Kasi may mga pagkakataon na kailangan, pag may nakita kang mali at hindi tama, kailangan mo rin sabihin, ay nagkamali ka o mali yung ginawa ninyo. Para matuto rin naman din sila. Kasi nga, hindi naman pwedeng laging okay lang tayo. Okay lang kahit alam mo may mali. So, at least kung meron kayong kontrata, maganda yun. It safeguards your rights una. Pangalawa, meron ka ngayong point of reference how you will decide ano yung dapat mong gagawin na tama. Ng tamang desisyon. Okay. Ayan, medyo malinis na ang aking konsensya. hindi na. Okay. Dumako naman po tayo, Father, dun sa may tinatawag na stock market. Yung pagbabaka sakali po ba ng isang Kristiyano sa stock market ay pinagbabawal sa ikapitong utos o paglabag po ba yun sa ikapitong utos? Actually, yung una, tignan natin yung ano ba yung stock market, di ba? Yung stock market, yung bumibili ka ng share doon sa isang company na meron dito sa atin, sa Pilipinas. Actually, maraming Pilipino ang hindi masyadong familiar sa stock market. Kasi akala nila pag sinabing stock market, ay para sa mga mayayaman lang yan, para sa mga... Hindi, kasi kung minsan nga, hindi masyado tayo educated regarding sa stock market. Kasi nga, hindi tayo sanay doon sa mga ganong klaseng gawain. Pero hindi siya masama. Hindi masama na ang isang Kristiyano mag-invest sa stock market. Kasi ang stock market ay meron niyang mga rules and regulations. As long as sumusunod ka dun sa mga patakaran na yon, wala kang nilalabag na batas or mali na nagagawa mo yung tama. Nagiging hindi maganda
kapag halimbawa yung nagbumibili ng stocks ay nagsisinungaling na hindi niya sinasabi yung totoo regarding doon sa stock market, no? Halimbawa ako kumuha ng pondo sa inyo, no? Bibili ko ng stocks. Pero later on sasabihin niya, ay wala na yung pera ninyo, no? Parang niloloko mo yung mga tao, no? Kaya kasi kailangan sa stock market nandoon pa rin yung maprotektahan yung pananalapi ng isang tao. So kailangan ipaliwanag mo yon sa mga tao. Pero hindi masama kung mag-invest ka sa stock market, no? Ang masama kapag ginagamit mo yun para manloko ng ibang tao. Siguro nakikita lang ng karamihan na hindi siya maganda para sa isang Kristiyano. Kaya siguro marami ring ayaw mag-invest sa stock market kasi nga yung iba siguro naloloko. Pero marami namang mga marami namang mga broker, halimbawa, and may mga grupo ngayon na binubuo, halimbawa yung grupo ni Bo Sanchez, no? Meron siyang mga group. Ang tinuturo ng grupo nila is yung financial literacy and education, paano mag-invest sa stock market, mga ganun. Kasi itong mga grupo na ito, gusto nilang ang ituro sa mga Pilipino yung kahalagahan ng pag-iipon, yung investment, no? Kaya bakit stock market? Kasi mas pwedeng lumaki ng malaki yung pera mo sa stock market, no? Kapag yun ang ginawa mo. Kasi pwede mo namang ipunin yung pera mo sa bangko di ba? Pero yun nga, tinuturo din nila na yung pera mo pwedeng tumubo ng malaki kapag in-invest mo sa stock market. Pero we need to know ano yung mga right vehicle or sabihin natin right broker na pwede nating puntahan. Kasi nga baka maloko tayo. O kaya baka lokohin lang tayo ng pupuntahan natin. Pero hindi masama yun. Sometimes we need to learn how to manage our financial matters, financial life. So yung pag-invest po, Father, sa may stock market ay pagbabaka sakali na yung pera mo ay lumago. May chance din po ba, Father, na yung pera mo ay hindi lumago o lumubog? Hindi, yun nga. Dapat maintindihan nila ano yung kalakaran sa stock market. They need to learn, they need to study bago sila pumasok doon. Kasi syempre, baka mamaya pumasok-pasok ka ng pasok, hindi mo naman naintindihan yung pinapasok mo. So, syempre, walang masama doon, pero you need to learn, you need to understand how stock market works, no? With proper education and with proper knowledge, siguro marami magkakaroon ng interest doon sa pag-invest sa stock market. Ito po isang bagay pa, Father, na Hindi naman ako financial, hindi ako maalam sa stocks, pero what I know lang, yung mga ganon yung sa financial, we need to be very careful lang. yes, education pa din po talagang importante. Ito po, Father, isang medyo kakaiba kasi napapanahon dahil walang ginagawa ang mga tao ngayon. Ang pagsusugal po ba, Father, ay paglabag sa ikapitong utos? Yung ikaw ay halimbawa kasi maraming Pilipino ngayon dahil nga walang ginagawa, tama yung sinasabi mo, nasa bahay lang, more on iba nagtotong eats, card games, or kung ano man. I think yung to put a little amount for fun, halimbawa yung mga games na gano'n, hindi naman siguro masama yun. Naging masama kung yung lahat-lahat ibinibigay mo na doon sa paglalaro ng mga kumbaga lahat isinusugal mo na yung pera na dapat para sa pamilya mo, yung pera na dapat sa ikabubuti ng buhay ng mga anak mo, napupunta lang doon sa pagsusugal. Nagiging masama or naging immoral yung pagsusugal. Lalo tigit kapag nagsusugal ka, naging addict ka na sa pagsusugal, na kung saan hindi lang nauubos yung ari-arian mo, nangungutang ka pa, no? Nangungutang ka pa ng puhunan sa ibang tao hanggat dahil sa pangungutang-utang mo, hindi mo na nababayaran, na yun nagiging nagiging masama kapag naging addiction na yung pagsusugal. But to put little amount of money for fun, no, dahil sa mga games na ito, hindi naman yan masama. No? Halimbawa, yung bingo, di ba? Kapag nagbibingo tayo, di ba, sometimes we put money, no? O piso, taya, no? And sometimes it's for fun, no? Para lang maalis yung ating mga pagkabagot.
Pero wag lang magiging para bang addiction na. To the point na magbebenta ka na ng ari-arian mo para lang dahil lang sa pagsusugal mo. So, yung pera na dapat sa pamilya mo, yan napupunta lang sa pagsusugal. Doon nagiging masama na. Siguro yung mga kung may sosobra, unahin mo yung para sa kapakanan ng magulang mo, ng pamilya mo. Tapos kung may sosobra, pwede ka naman siguro maglibang-libang. Eto naman, dahil nabanggit ni Father kanina, Sir Den, yung about sa pagiging tagapangalaga natin sa ating mundo, sa ating kapaligiran. Gusto ko lang malaman, Sir Den, galing sa iyo, paano ba natin dapat inaalagaan ang ating kapaligiran? Sa pag-aalaga ng kapaligiran ay kailangan mong irespeto ang lahat ng bagay sa paligid mo. Diba? Even though they are living things or non-living things, kailangan mo pa rin silang irespeto. Bakit? Kasi kapag nirespeto mo o pinahalagahan mo o pinangalagaan mo yung mga bagay-bagay na yan, which is created by God, ito ay isang pagtugon o pagsunod mo sa utos ng Diyos. Diba? Ibig sabihin kapag pinangalagaan mo o binigyan mo ng pansin yung mga bagay-bagay na yan o yung mga bagay dyan sa kapaligiran mo, ipinakikita mo o pinapahalagahan mo ang utos ng Diyos. So, yun nga, kailangan mong irespeto. Kasi marami sa atin, ano ang ginagawa sa kapaligiran? Dahil doon sila nakakakuha ng mga bagay-bagay na napakikinabangan nila, hindi na nila alam, nasisira o nagkakaroon na ng problema yung kapaligiran. So, kailangan mong irespeto yung paligid mo. Kasi that is created by God. Siguro maliit na bagay na pwede nating magawa. Halimbawa, nung lalakad lang tayo sa kalsada, may nakita tayong basura. Hindi naman masyadong malayo ang basurahan para hindi natin pulutin. Siguro isang maliit na bagay na pwede natin i-contribute yan. At sa nakikita ko kasi, hindi iniingatan natin isang bagay, depende sa halaga niya. So kung titignan natin yung mga ginawa ng Diyos o yung kapaligiran natin na napaka-importanting bagay na bigay sa atin ng Diyos, iingatan natin to. Hindi po ba? Ewan ko lang kung yung nabasa niyo na yung past encyclical letter ni Pope Francis na yung Laudato Si. Kasi ito yung napakagandang document kung paano natin pangangalagaan yung tinatawag natin na common home. No? Kasi nga, tayong mga tao, nakatira lang tayo sa isang bubong, kung tutusin. Ano yung isang tahanan natin? Ito yung planeta, yung Earth. Kaya nga, kapag pag inabuso din natin yung mga bagay-bagay sa paligid natin, especially yung kalikasan, later on tayo rin yung mapapahamak. No? Kaya nga dun sa kanyang encyclical letter, we need to consider that our planet is our common home that we need to protect. No, hindi lang ito dapat tungkulin ng mga Kristiyano. Bawat isa sa atin na naninirahan sa mundo ay merong obligasyon na protektahan at alagaan ang kalikasan. Kasi kapag anumang bagay na inabuso, later on ay masisira at mawawala. Kapag hindi mo inalagaan. May mga katikismo naman tayo na tungkol dito, di ba? Na ituturo din natin to sa simbahan. Kaya po siguro, Father, gusto ko lang din pong malaman, bakit po ba may sariling turong panlipunan o social teaching ang simbahang Katolika? Marami sa atin yung hindi familiar doon sa tinatawag na social doctrine or teaching ng simbahan. Yung iba alam nila yung Bible, alam nila yung, marami tayo alam sa Biblia, lagi natin narinig yung Biblia, but yung social teaching and doctrines of the church, hindi masyado itong nababanggit, especially kapag nasa loob na ng simbahan. Pero meron tayo nun, meron tayong tinatawag na social teaching. Siguro magandang tingnan natin at balikan natin yung history kasi yung social doctrine of the church nag-exist siya during 19th century. Nung simula na yung tinatawag na industrialization, no? Na kung saan na marami na sa ating mga tao nagiging involved na sa maraming bagay, especially sa ekonomiya, no? Yung economics. And dahil doon sa industrialization, yung tao ay nagiging parang object ng paglago ng isang
ng isang bansa, no? O ng ekonomiya. No? Ngayon, kaya nagkaroon ng social doctrine or teaching ng simbahan kasi bahagi ito ng kanyang misyon bilang isang simbahan na ang protektahan ang karangalan at karapatan ng bawat tao. Kasi diniscuss natin ng mga nakaraan na ang bawat tao ay mayroong karangalan or sinasabing dignity. And kaya nagsasalita ang simbahan regarding doon sa mga sa lipunan na ginagalawan natin, hindi lang sa politika kundi sa ekonomiya kasi nais ng simbahan na protektahan itong karangalan na ito. Kaya ngayong tao, pagdating doon sa ekonomiya, ng paglago ng ekonomiya ng isang banda, hindi dapat yung tao yung nagiging instrumento ng paglago. Dapat siya yung tumatanggap. No? Kaya nga kapag ka nababiolate na yung karapatan at dignidad ng isang tao, doon na nagiging hindi maganda o immoral yung isang bagay. Kaya, sinong magsasabi nun na tama at mali? Sinong magsasabi? So, yung simbahan ay mayroong authority to say, to guide yung mga economists natin, yung mga political leaders natin, para mag-guide yung kanilang conscience. Upang sa gayon, lahat ng kanilang paplanuhin, lahat ng kanilang gagawin, ay hindi makasisira sa karangalan at karapatan ng isang tao. No? Kaya nga napakahalaga yon. Kaya nga kapag tinignan natin yung mga church social doctrines, ito yung marami itong mga principles for guided para mag-guide tayo for our own reflection. At pwede rin magamit ng mga namumuno sa atin kung paano nila gagawin yung kanilang mga plano para sa ating lipunan. And gayon din, yung mga church social doctrines, ito yung ginagamit natin for judgment, criteria for judgment, right judgment. No? Paano ba natin husgahan yung mga pangyayari sa ating paligid? Ano yung konkreto, paano natin gagawin yung tamang paraan o gawain na dapat nating gawin para ma-guide o matulungan yung mga tao, yung mga nahihirapan sa paligid natin, yung mga taong nahihirapan sa paligid natin. So, ano yung magiging criteria natin for judgment? And at the same time, ito yung magbibigay din sa atin ng guidelines paano tayo kikilos. Ano yung magiging ito yung magiging guidelines natin. Bakit ba natin ito gagawin? Bakit ba natin kailangan ipagtanggol ang karapatan ng isang tao? Bakit ba kailangan natin tulungan yung mga mahihirap? No? So yun yung magbibigay sa atin ng guidelines. Kaya napakahalaga noon ng social doctrines. And hindi pwede nating alisin yun sa tingin ko kasi tayo bilang nila lang, we are part of the community, society. And we are social being. So ibig sabihin, bilang isang nilikha ng Diyos, bahagi ng misyon ng simbahan ay pangalagaan yung buong aspeto ng pagkatao ng isang tao. So, kasama doon yung kanyang relationship doon sa anumang aspeto ng kanyang buhay. Politika man, kung ekonomiya man, o kung ano man, bahagi tayo doon. Nabanggit niyo po, Father, yung social doctrine at saka yung paglago natin sa lipunan na dapat tayo ang tumatanggap. Isa po sa mga napapanahong issue ngayon na hindi pa ata natatapos ay yung pagsasara o pagpapasara o hindi pagbibigay ng prangkisa sa ABS-CBN na nagdulot po sa karamihan ng kawalan ng trabaho. So madami naman po, medyo matunog kasi ito noon. At gawin lang din natin siyang, tignan lang din natin siya sa paraang ganito. Kasi ano po ba yung sinasabi ng social doctrine o ng doctrine ng panlipunan ng simbahan tungkol sa paggawa at mga kawalan ng trabaho? So, yun nga, marami sa atin ngayon yung nakakaranas ng kawalan ng trabaho dahil nga sa pandemya. And sinabayan pa ng pagsasara ng mga malalaking kumpanya, like for example, ABS-CBN. Ang dami na ngayon nagsasara, hindi lang naman ng ABS-CBN eh. May mga ilang company na talaga nagbabawas ng mga trabahador. No? Kaya nga, ang dami ngayon na nawalan ng trabaho in this time of pandemic. Kaya nga, para bang kapag nawalan ka ng trabaho, parang ang laki ng nawala sa'yo. Bakit? Kasi yung paggawa, hindi lang yun, yung paggawa kasi, una,
kung titingnan natin sa Biblia, yun ay pakikibahagi din natin doon sa ginawang paglilikha ng Diyos, no? Na bilang isang nilikha, yung paggawa ay naging bahagi, pagka tayo gumagawa, nagiging kabahagi tayo sa ginawang paglilikha ng Diyos, no? Kaya nga nung naglikha ang Diyos, nilikha niya sila Eva at Adan, nilagay niya ito sa isang hardin, no? At doon sabi, para ito'y pangalagaan at paunlarin, no? Kaya yung paggawa ay napakalaking bagay sa isang tao kasi hindi lang dito napapaunlad yung kanyang sarili bilang tao, kundi mas lalong nagiging kawangi siya ng Diyos sa aspeto ng paglilikha, no? Ikalawa, sa paggawa, doon din mas umangat yung dignidad ng isang tao. Di ba? Kasi tayo lang naman yung may kakayahan na gumawa. Kaya nga kapag nawala sa atin yon, para bang na-deprive tayo sa paggawa, para bang napakalaking aspeto sa pagkatao natin ang nawawala. So ngayon, yun yung isang nakalulungkot na bagay. Kasi nga, marami sa atin ang nawala na ng trabaho. But we hope, no, na maibalik muli, no, yung mga nawalan ng trabaho sa kanilang mga pinagtatrabahuhan. O kung hindi man, pagkatapos sana ng pandemya, mabigyan pa sila ng mas marami pang opportunity para gumawa, no. Sa ngayon nga, yung mga nawalan ng trabaho, pansin ninyo, naghahanap ng iba't ibang paraan para kumita, para makapagtrabaho lang. Bakit? Kasi hindi natin may aalis yun. Hindi lang para mapaunlad natin yung ating sarili, kundi bahagi ng pagkatao natin na kailangan tayong gumawa. At sabi nga ni Saint Jose Maria Escriba, kahit sa ating paggawa, ay pwede tayong maging banal. Kaya anong simple man na ginagawa nating paggawa sa buhay, yung simple paghuhugas ng plato, pagtatanim, kung ano man ang pinagkakabala natin sa buhay, pwede maging daan para sa buhay kabanalan. At nagiging banal ka dahil yung iyong paggawa ay sinasamahan mo ng pagmamahal. Magandang isabuhay ng bawat isa sa atin yan. Lalo na sa mga katulad kong medyo tinatamad-tamad. Yung sabi nga ni Father kanina, sa simpleng paghuhugas lang natin ng plato, mga ganyan. Yung mga simple works na pwede nating i-contribute sa lipunan, especially sa family natin inside the house. Pwede pala siyang maging way para ikaw ay maging banal. Basta meron siyang kasamang pagmamahal. At huling katanungan na rin po, Father, para sa ating ikapitong utos, nabanggit niyo lang din po yung halimbawa yung sa kawalan po ng trabaho. Yun po bang kahirapan at kawalan ng pag-unlad ay hindi maiiwasan na kapalaran? Kapalaran. Kung titignan natin sa buong mundo, may mga bansa na mayayaman. Bakit mayaman? Kasi they have all the resources. No? They have all the resources. Pero hindi lahat ng bansa ay may mga ganong klaseng karanasan. May mga ilang bansa na kulang, no? Walang mga resources. And dahil kulang sila sa resources, syempre, mas sila yung nakakaranas ng matinding paghihirap. Kaya nga, may mga bansa na may hirap. May mga bansa na hirap sa edukasyon, may mga bansa na hirap doon sa kanilang ikibubuhay, may mga bansa na talagang they were deprived doon sa mga bagay na meron tayo na nagpapasasa tayo. Kaya nga, itong mga mayayamang bansa, they have that responsibility to help yung mga poor country. Kasi they have all the resources, ibig sabihin, mas marami silang pwedeng itulong doon sa mga may hirap na bansa. So, hindi natin mayaalis na mayroong ganun talaga, no, sa mga bansa na may ilan na hindi nakakaranas ng maalwan na buhay, may ilan na nakakaranas ng maalwan na buhay. Pero sana makita ng maraming tao, kahit magkakaiba tayo ng bansa, makita pa rin natin na tayo magkakaunay. And ikaw na pinagbinayaan ng maraming bagay, ibig sabihin, kaya binibigay sa'yo,
para meron kang maitulong sa ibang tao. Kung ikaw ay nagkakameron, tatandaan mo may mga nawawalan. At kung ikaw ay punong-puno ng biyaya, ibig sabihin, pinupuno ka para makapagbahagi ka naman sa mga kapos. So, Siguro maganda din nating maging inspirasyon din to para sa mga hindi masyadong nabigyan ng madaming yaman na magsumikap para at the same time, since nalaman mo na kung ano yung posisyon o ng pakiramdam ng nasa mababang kalagayan sa lipunan, kapag ikaw ay umunlad, ay makakatulong ka na rin sa mga katulad mong naghirap. Okay, dumako na tayo sa may ika-8 utos. At medyo tuwagan tayo sa, madami po kasing saklaw o madaming bahagi ang ika-7 utos. Ngayon ay dadako na tayo sa ika-8 utos. Ang huwag kang magbibintang at huwag kang magsisinungaling laban sa iyong kapwa. Matandang kasabihan nga, sabi diba, kapatid ng magnanakaw ang sinungaling. Pero ngayon ay i-discuss natin ang ika-8 utos. Ano bang hinihiling sa atin ng ika-8 utos, Sir Den? Ang hinihiling lang naman ng ika-8 utos sa atin ay huwag tayong magsinungaling. Bakit? Kasi ang pagsisinungaling ay ginagawa natin yan bilang tao ng malaya o kaya ikinikilos natin. Ibig sabihin, choice mo, di ba, na ikaw ay magsinungaling. Bilang isang individual, nasa desisyon mo yon kung magsasabi ka ba ng totoo o hindi. O kaya ito yung tinatawag natin pagsisinungaling. Na kung saan yung pagsisinungaling natin o pagsasalita ay nakakaapekto laban sa ating kapwa. Kaya yun yung ibig sabihin ng hinihiling ng ika-8 utos na huwag tayong magsinungaling. Kasi sa paggawa natin o pagsisinungaling natin, maraming tao ang naaapektuhan. So bakit, Sir Den, ang relasyon natin sa katotohanan ay may kinalaman sa Diyos? Kasi nga, di ba, yung pagsisinungaling na yan, ay, yung pagsabi ng totoo, ibig sabihin, ginagawa natin yung pagsasabi ng katotohanan lamang. O ito ay nangangahulugan na totoo tayo sa ating sarili. Kasi once na nagsinungaling ka, hindi lang sarili mo ang niloloko mo. Niloloko mo rin yung kapwa mo. So, kasi tinuruan tayo ng Diyos na kung ano lang ang tama, kung ano ang nakikita natin, yun lang dapat ang sabihin. Kasi once, yun nga yung sinabi ko kanina, once na hindi ka nagsabi ng totoo o nagsinungaling ka, sa konting pagkakamali mo lang, malaking epekto na ito doon sa tao na pinagsinungalingan mo. Diba? Diyan pumapasok yun kapag nagsinungaling ka at nalaman ng tao na nagsisinungaling ka, nawawalan siya ng tiwala sa'yo. Diba? Mahirap mawala ang tiwala. Kaya yun nga, sabi ng Diyos, katotohanan lang ang dapat mo sabihin. magandang tignan din natin yung gospel, no, ng sinabi ni Jesus na I am the way, I am the truth, and I am the life. No? Ibig sabihin, si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Makikita natin na yung pagiging totoo natin sa ating sarili may malalim na kaugnayan sa Diyos dahil ang Diyos ay ang Diyos na makatotohanan. Kailanman ay hindi siya naging sinungaling sa atin. Kailanman ay hindi siya hindi niya tayo binigo. Siya ay naging tapat sa lahat ng kanyang pangako. And kaya dahil ang Diyos ang ang Diyos ang pinakakabuuan ng katotohanan, parang ganon. The ultimate truth. No? Ibig sabihin tayong nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Hindi tayo pwedeng maging taliwas, no, doon sa natura natin bilang nilikha ng Diyos. Kaya nga, kung ang Diyos ay totoo, siya lang ang tanging katotohanan, tayong mga nilikha niya dapat mabuhay din sa katotohanan. Halimbawa po, Father, ay nalabag ng isang tao yung ika-8 utos. Ano po yung dapat niyang gawin kapag siya ay nakapagsinungaling, nakapaglinlang o nakapagtaksi
taksil sa isang tao, nagtaksil sa isang tao? Siyempre, una yung pagsisisi. No? Kailangan magkaroon yung tinatawag na contrition. Yung talaga nagsisisi ka dun sa nagawa mong pagkakasala. No? Kung nakapagsinungaling ka, talagang makita sa yung sincerity na ikaw ay nagsisisi. Pero pagkatapos mong aminin yun, yung pagkakasala na yun, dapat kang magbayad puri. No? Halimbawa, meron kang na ipalaganap na maling balita, no? Na ikinasira ng reputasyon ng isang tao, pwede mong itama, sabihin kung ano yung totoo. No? Sabihin mo, minimum nagkamali ka, no? Pwede mong gawin to publicly, or pwede mong gawin, kung di mo kayang gawin publicly, gawin mo ng lihim. No? Basta mahalaga, meron kang dapat gawin para itama yung ginawa mong pagsisinungaling, o yung pagkakamali. Kaya nga tinatawag na ano yun, pagbabayad puri. No? Kailangan magbayad puri tayo sa mga nagawa natin pagkakamali. Ito naman po ay siyempre common na itong issue ngayon, yung fake news, lalo na sa mga social media. Naganap talaga to, iba't ibang platform man, iba't iba man yung mga nagiging daan, pero naipalalaganap pa din yung mga fake news na yun nga, commonly, ngayon nga kasi COVID, diba, COVID-19, meron tayong, humaharap tayo o nasa gitna tayo ng pandemic. Maraming mga fake news na lumilitaw at sa iba't ibang issues pa talaga. So Father, ito po ay, ano po yung mga, ano-ano yung mga ethical na pananagutan ang merong kaugnayan sa communications media? Siguro as media producers, meron siyang tungkulin sa lahat ng mga tagatangkilik. Yun ang magandang tignan natin, na lahat ng mga media producers, meron silang napakalagang tungkulin. At ano yun? Na bilang isang media producers, dapat ang ipapalabas ay lahat puro katotohanan. No? Kasi nga, ang tendency natin ngayon, dahil sa live stream, sa paggamit ng mga social media, napakadali ngayon kumita kapag hindi totoo yung mas tinatangkilik ng mga tao ngayon yung mga fake news eh. Na kasi mas madali silang maniwala doon eh. Kaya nga ang mga media producers dapat titignan talaga nila na yung kanilang ipapalabas, una, totoo, hindi makakasira ng karapatan ng ibang tao, hindi makakasira ng dignidad ng ibang tao o reputasyon ng ibang tao. They have that under that ethical norms, dapat kinoconsider nila yun. Hindi pwede mong gamitin ang media para siraan ng isang tao o ipahiya ang isang tao o kaya ipakita mo yung immoral na ginagawa ng isang tao. Hindi kasi yun yung tamang paraan. Kaya nga dapat maging mahusay at maging maayos at maingat tayo sa paggamit ng mga social media. Kasi maraming tao ngayon, kung ano yung nakikita sa social media, akala nila yun na yung totoo. Kaya nga tayo, bilang isang mga tumatangkilik, dapat maging mapanuri tayo. Ano ba talaga, ito ba talaga yung totoo o hindi? No? Huwag lang tayo basta tanggap ng tanggap. Lalo tingin yung mga kabataan ngayon kasi sila yung babad sa social media. Dapat maging mapanuri ang bawat isa para malaman nila, ito bang pinapanood ko, ito bang binabasa ko ay totoo o hindi. Yeah. At syempre, hindi tayo hindi tayo excuse dito, tayo mga kabataan. Madami din tayong mga nababasa at tinatangkilig. Minsan nga nakapag-share pa ako ng isang article, tapos minessage ako ng isang pari ng diocese. Sabi niya, fake news yan, anak, i-delete mo. Sabi niya, binasa ko yung article, fake news nga. At ngayon, mahalaga siguro na yung education talaga, mag-aralan natin kung ano yung tamang inilalabas at hindi tama. At mas maganda din na yun nga sabi ni Father, maging mapanuri tayo sa mga sinishare natin at mga tinatangkilik nating mga balita. At nasabi niyo po kanina, yung mga ganong sabihin na yung panganib ng paggamit sa social media. Ano pa po yung mga panganib na pwede niyo pong maibahagi sa amin, Father, sa paggamit ng media? Kapag tayo ay babad sa social media, para bang binubuksan sa atin yung maraming pintuan. No, parang gano'n. Halimbawa na lang, no?
paggamit ng internet, di ba? Yung sa internet, you can access everything sa internet. Just type the word, the keyword, lalabas na yun sa internet. So, ibig sabihin, sa paggamit ng mga social media, or especially internet, halimbawa, nagbubukas ito sa atin sa isang mas malawak na mundo. And sometimes, as they open, no, yung kanilang mga sarili sa atin through internet and social media, hindi na natin nasasala kung minsan yung mga bagay na nakikita natin sa social media. And marami na rin nakikita sa social media na mapanganib. Halimbawa, more on sa mga karahasan, yung nagpo-promote ng pagpatay, no? O kaya naman yung mga pagpo-promote ng mga sexual scandal, mga ganon, or yung mga hindi magandang panoorin, yung mga hindi totoong balita, no? So ang dami tayong nakikita through internet na kung hindi tayo mag-iingat, pwedeng maapektuhan ito yung pagkilos natin, yung pag-iisip natin, and syempre yung pakikitungo din natin sa isa't isa. Kaya nga, dapat sa paggamit ng social media, meron tayong tinatawag na prudence. No? Maging maingat din tayo. Maging prudent tayo sa paggamit nito. Kasi nga, pwedeng makaapektuhan ito ng hindi maganda sa atin. Kaya nga yung mga magulang, dapat nilang gabayan yung kanilang mga anak. Kasi hindi nila alam kung ano naman yung pinapanood o tinitingnan yan sa social media. Baka mamaya puro pala karahasan, no? O kaya puro kabastusan, no? Puro hindi paninirang puri ng kapwa-tao. Kaya nga, tayo naman na gumagamit ng mga social media, dapat gamitin na naman natin ng tama para hindi na tayo maka-apekto pa sa iba or maano natin yung ibang tao na matempa yung ibang tao na mag-isip na masama sa atin o sa kanilang kapwa. At syempre tignan din natin yung kagandahan na nagagawa ng social media. Mas tangkilikin natin yun kaysa sa mga negatibong pwedeng maging epekto nito sa atin. Kagaya ng ginagawa natin ngayon, di ba, itong we took this opportunity, no? We take this opportunity kasi nga gusto natin gamitin yung social media using internet para maiba naman yung ating mga ginagawa sa social media. Kasi kung mapapansin niyo, pinagkakabala ng maraming tao pagti-TikTok, especially mga kabataan, no? TikTok, games. And we hope through this kind of program, ma-break yung mga ganong routine ng mga kabataan. Kaso mahirap kalaban yon. Pero we continue kasi para naman ma-inspire sila, itong mga kabataan na ito, pinag-uusapan tungkol sa simbahan. Bakit hindi naman namin gawin ito? No, hindi yung pagsasayaw lang o kaya panonood lang, no? At least meron silang option na pwede pala na manood ng mga ganitong klaseng programa. Kaya it's a challenge sa atin. How do we really work about this? Paano natin improve yung ating program? Kasi nga, malaki yung mga kalaban natin pagdating sa paggamit ng social media. Pero we think, no, yung mga social media na especially yung ginagamit natin sa pagla-livestream, yung Switcher, yung sa pag-broadcast natin sa Facebook page, kasi nakakapagbigay tayo ng magandang impormasyon sa kanila. But they have that freedom, no, na sa kanilang kalayahan kung tatangkilikin ba nila ito o hindi. But at least we can offer something new sa kanila na very different doon sa mga usual na nakikita nila sa mga social media. Ayun. So, syempre, imbitahan na din natin yung ibang mga kabataan na gumawa din ng mga ganitong klaseng programa na kung saan pwede natin palang matulungan yung mga kapwa natin kabataan at yung mga social media users natin na merong matutunan na kakaiba naman. At sa ngayon, Sir Den at Father, medyo mahaba ang ating usapan. Magbe-break po muna tayo. Break. Magkakaroon muna tayo ng short break. At dito, after ng short break natin ay i-announce namin yung changes. Though na-announce namin siya last week, uulitin lang namin yung changes sa may ating Yukatanungan Online Theme Songwriting Contest. Okay. Let's watch the instructions for the Yukatanungan Theme Songwriting Contest. Magandang buhay mga kalakbay. Ako nga pala si Sir Den, ang Parish Youth Coordinator ng Parokya ni San Nicolas de Tolentino. Ano nga ba ang Yukat Tanungan? Ang Yukat Tanungan ay isang online program
na binuo ng mga kabataan ng parokya ni San Nicolas de Tolentino sa patnubay ni Reverend Father Jimmy D. Reyes. Ano nga ba ang layunin ng programang ito? Ang layunin ng programang ito ay ibahagi sa mga manunood at mga kabataan ang mga katuruan ng simbahang Katolika ayon sa Yukat Book sa pamamagitan ng social media at internet. Upang mas lalong mapaganda at mapaunlad ang programang ito, ang mga kabataan ay nag-isip ng isang kompetisyon. Ito ay tinatawag na Yukat Online Songwriting Competition. At ito ang mga mechanics. Yan. So, welcome back to the 10th episode of our online Yukat Tanungan. At i-announce lang po namin yung konting changes sa my deadline ng submission sa ating Yukat Tanungan online theme songwriting contest. Ang deadline po ng submission, ang entry ay sa August 31 na po. So, that is Monday. Just send your entry sa aming official email address ng San Nicolas. At ang announcement po ng winners ay sa feast day. Sa September 10 na po namin i-announce ang mananalos sa ating Yukat Tanungan Online Theme Songwriting Contest. Okay. May mga nagpasa naman na, may mga nag-chat na sa akin na nag-send. Na-check na ba natin sa ating email ad? So, meron naman. Meron naman na. So, kung yung mga hindi pa nakakapag-submit at sa tingin nyo late na kayo, August 31, pwede pa kayong mag-submit ng inyong entry. Okay? So, na-discussan natin kanina, Sir Den and Father po, yung ikapitong utos at saka yung ikawalong utos. Yung ikapito nga, sabi natin ay, huwag kang magnanakaw, at ang ikawalo naman ay, huwag kang magbintang at huwag kang magsinungaling laban sa iyong kapwa. Ngayon naman ay dadako na tayo sa ikasyam na utos. Ito nga yung huwag mong pagnasaan ng hindi mo asawa. So, meron to kaugnayan o merong kinalaman din siguro sa may ika-anim na utos. Okay. Marami kasi ngayon, Father and Sir Den, na pumapasok sa pag-aasawa o yung mga magkakasintahan na iniisip yung na magpakasal, ayan, na
parang nagiging, sa tingin nila, nagiging assured sila o nagiging assurance yung kasal, yung marriage, na sa akin lang tong asawa ko. Ayan. Sa akin lang tong asawa ko, sa akin lang tong magiging kasintahan ko once na naikasal kami. So, huwag pala tayo magpapakasiguro sa mga ganun. Kasi hindi din natin hawak ang sitwasyon, hindi natin hawak ang isip ng mag-asawa, kung saan sila tumitingin kapag wala si Mrs. o wala si Mr. So, ngayon pag-aralan natin yung ikasyam na utos na huwag mong pagnasaan ng hindi mo asawa. Paano ba natin ito nalalabag? Parang may asawa tayo dito tatlo. Ayan. So, bakit ba ipinagbabawal ang sexual na pagnanasa sa ikasyam na utos? Siguro may kaalaman sa atin since wala naman tayong mga asawa dito, Father, Sir din. Paano po ba, Sir, Father, bakit ba ipinagbabawal ang sexual na pagnanasa sa ikasyam na utos? Siyempre, wala rin naman akong asawa, no? Siguro ang maganda tingnan natin yung pananaw ng katuruan ng simbahan tungkol dun sa tinatawag na una muna dun sa marriage and ano yung nagiging lugar ng sexual desire doon sa marriage. Kasi nga, yung pagnanasa, parang yun yung tinatawag na sexual drive or desire mo sa isang tao. Kaya ka nagnanasa, kaya pinagnanasaan siya. Meron tinatawag na driving force para maangkin mo o makuha mo yung isang tao. Yun yung tinatawag na parang sexual desire. Ngayon, yung sexual desire, part yun ng plano yun ng Diyos na ibigay sa tao. Kasi nga, kung hindi mo dinedesire yung isang tao, ibig sabihin, mahihirapan kang magkaroon ng ma-express yung iyong love sa kanya. No? Kaya nga yung sexual desire ay nagiging yung bahagi yun ng pagsasama ng babae at ng lalaki. Ngayon, kung yung konteksto nito ay nasa loob ng kasal, nagiging banal yung desire na yun. No? Nagiging tama yung desire na yun. Now, sa mga mag-asawa, syempre, yung desire na yun, kung minsan may tendency na pwede mo pang makita sa ibang tao. Di ba? Kahit na kayo kasal na. Kaya nga may tendency na tumingin ka ng may mahalin na pagtingin sa ibang tao. Kasi nga, meron kang desire na yon, yung sexual desire. Pwede mo rin maranasan yun sa ibang tao. Kaya nga, kapag ka sa ibang tao na, no, lalo tingin hindi mo asawa, doon na nagiging masama yung nagiging makasalanan yung pagnanasa mo. No? Kaya kapag ikaw pumasok sa sakramento ng kasal, sana ang hinahangad mo at ninanasa mo lagi ay yung asawa mo lang. No? Hindi na dapat yung ibang tao, no? Kaya nga napakahalaga sa buhay ng pag-aasawa yung tinatawag ay yung pagtingin natin sa isa't isa, lalo tigit yung pumasok kahit naman sino, kahit hindi lang yung mga mag-asawa, kahit sinong tao, no? Mahalaga yung may malinis na pagtingin sa kapwa-tao natin, yung tinatawag na chastity, no? Kailangan matutunan ng mga mag-asawa yung tinatawag na chaste life. No? Hindi lang din kasi yung chaste life, hindi lang ito sa mga pari or madre or mga obispo. Bawat isa dapat lahat magsumikap tayo mamuhay sa kalinisan. Kasi yun lang yung makakatulong sa atin para hindi tayo makapag-isip ng hindi maganda o magnasa ng hindi maganda sa ating kapwa. So napakahalaga rin yun sa mga mag-asawa, no? Na mabuhay sila sa kalinisan. Para kahit sino makita nila or sabihin nga nagkaroon ng ma-encounter nila, no, hindi sila magkaroon ng maling attraction doon o masamang attraction doon kasi meron silang malinis na pagtingin sa isang tao. Nabanggit niyo po, Father, yung chastity. Paano po ba natatamo ng isang tao ang kadalisayan ng puso? Siyempre, we need to form our heart. We need to form our mind. Kasi minsan kailangan natin bubugin yan eh. Sa paanong paraan? Through prayer. No? Kaya napakahalaga ng panalangin sa mabuhay mag-asawa. Napakahalaga yung Diyos sa kanilang pagsasama. Kasi yung dun sa panalangin, dun lamang sila nakikipag-ugnayan sa Diyos. And kapag yung meron ka ng malalim na ugnayan sa Diyos, yung iyong mga layunin, yung mga desires, ay hindi na sa iyong sarili, kundi inaayon mo na dun sa kung ano yung kalooban ng Diyos.
Kaya nga yung panalangin, isang pwedeng makatulong yun para mamuhay tayo ng malinis. No? And then syempre yung patuloy nating paggawa ng tama. No? Kung mananatili tayong kung lagi natin pipiliin kung ano yung tama at kung ano yung mabuti, makakaiwas tayo sa anumang uri na anumang bagay na pwede makasira, no, ng ating ng makakapagparumi, no, sa ating isipan at sa ating puso. Okay. At isa din po sigurong tanong sa amin, sa atin, wala namang ganyang relasyon. Kasi sabi niyo po kanina, Father, ay importante po yung kadalisayan ng puso at prayer, yung mga konting mga ways para ma-achieve yan. Dapat God-centered pa din ang mag-asawa. Ngayon meron po kasing parang merong isang salita na pumapasok sa ating isip kung bakit tayo minsan hindi tayo nakakagawa ng kasalanan o yung mga ganyan. Yun nga yung tinatawag na hiya. So, Sir Dan, bakit ba mabuti ang pagkakaroon ng hiya? Yun nga, Ma'am Elma, di ba sinabi mo kanina na dahil sa hiya, hindi ka nakakagawa ng kasalanan. Kasi nga, ang hiya ay nangangalaga sa personal na espasyo ng tao. Ibig sabihin, itong pagkakaroon ng hiya, it means na hindi mo ka makakagawa ng kasalanan. Example na lang natin na connected doon sa ikasyam na utos. For example, nagkaroon ka ng pagnanasa. Kapag nagkaroon ka ng pagnanasa, pero may nahihiya kang gawin yon dahil yon ay isang kasalanan. Kaya hindi mo nagagawin yung nagiging katulungan ng sa isang tao ang pagkakaroon ng hiya. Kasi yung pagkakaroon mo ng hiya is parang napakalaking bagay para hindi ka gumawa ng hindi naaayon. Kumbaga, napipigilan nito yung pinaplano mong mga masama, no? Kunyari, kung magnanasa ka ng hindi maganda sa iyong kapwa, kumbaga yung hiya yung pumipigil pa sa iyo, no, na gawin yung isang bagay. Halimbawa yun tama yung sinasabi niya, may magnanasa, halimbawa yung isang tao doon sa isang tao, pero hindi niya na nagawang pagnasaan yon, lapitan yung taong yun kasi naiya siya, no? So naiya siyang gawin yon, so maganda rin pala yung hiya. Yun. At gusto ko lang din i-share yung sa nanay at tatay ko. Kasi sabi ko nga last episode 33 years na sila. At pag nagbibiruan sila ng ganyan, lakay kasi magkalalaki, di ba? Lakay, ganyan. Sige, hahanap ako ng ibang asawa. Ganyan ang daddy ko. Pero ang sasabihin ng mama, mahiya ka naman sa mga anak mo. Ganyan sila. Mahiya ka naman sa mga anak mo, mong bababae ka, pakatanda-tanda mo na. Parang mga ganyan. Simpleng biruan, pero meron ding konting aral na yung hiya, parang ini-implant din sa atin ng mga magulang natin yung mga ganong klaseng, nagagamit natin yung hiya sa mga ganong klaseng sitwasyon. Narinig ko lang, natandaan ko lang naman. Okay. Dako na tayo sa ating ikasampung utos. Dahil yung sa ikasyam na utos ay huwag mong pagnasaan ng hindi mo asawa, particular to sa tao kasi nakasentro yung ating ikasyam na utos. Sa ikasampu at huling utos naman ng Diyos, huwag mong pagnasaan ng hindi mo pag-aari. Ang hindi mo pag-aari o hindi mo property. So siguro ito ay mga bagay o mga posisyon na hindi mo pag-aari. Sir Dan, anong pag-uugali ang dapat na taglay ng isang Kristiyano patungkol sa ari-arian ng ibang tao? Kung titingnan kasi natin, dapat ang isang Kristiyano dapat patutunan kung ano ang pagnanasang nasa katwiran at kung ano ang pagnanasang hindi makatarungan. So, ibig sabihin, may dalawa siyang points na pagnanasang nasa katwiran at pagnanasang hindi makatarungan. Kasi pag sinabi natin kasi na pagnanasa, nagdudulot ito ng kasakiman, katakawan, pagnanakaw at pagsisinungaling. Kasi once na nagkaroon tayo ng pagnanasa, yun yung mga nagiging outcome.
pwede tayong magsinungaling, pwede tayong magnakaw. So yun, bilang isang Kristiyano, kailangan mong iwasan o magkaroon ka ng ugali na iwasan yung pagkakaroon ng pagnanasa. Kasi yun nga yung nagiging outcome. Siguro yung magandang tignan din natin na yung pagnanasa is in a positive way, meron din ganun yung pagnanasa. No? So, halimbawa yung parang yung pagnanasa kasi yung pagnanais mo no? Halimbawa yung pagnanais mo na tulungan yung isang tao or pagnanais mo na iangat yung antas ng pamumuhay ng isang tao. So, yung desire kasi yung strong power yon na meron tayong desire na pwedeng gamitin natin sa mabuti o tama or pwede rin maitulak tayo doon sa masama. So, depende yun kung saan tayo magpapadala. Are we going doon sa mabuti or pipiliin ba natin yung desire natin mapunta doon sa pagnanais natin ay mapunta sa masama? At sa tingin ko yung mga pagnanais natin na hindi magaganda sa kapwa o yung pagnanais natin na kumuha ng mga bagay na hindi naman sa atin ay dulot ng inggit. Sir, din ano ba yung inggit at paano natin ito malalabanan? Kapag sinabi kasi nating inggit, ito yung kalungkutan at pagkabagabag na kung saan nagiging cause ng gulo sa kaisipan kapag nakakita tayo ng ibang tao na nakakaangat o kaya naman may magandang nangyayari sa kanila. So, paano ba natin siya susolusyonan o paano natin siya lalabanan? Kailangan natin ng kailangan natin ng guidance, di ba? Kasi once na nagkaroon tayo ng guidance, malalabanan natin yung inggit na yan. Kaya tapos, another thing is, kailangan natin ng satisfaction. Diba? Kapag nasatisfy ka, na kung ano ngayon meron ka, may iwasan mong mainggit. Diba? Kasi yun nga, nagiging cause ng hindi maganda yung pagkakaroon ng inggit. Siguro yung tama yung sinasabi ng satisfaction. Kasi yung inggit, bunga yan ng emosyon mo na or karanasan mo na pagiging hindi kontento. No? Kasi nga, kaya ka naiinggit kasi nakikita mo na bakit yung ibang tao, sa pagkukumpara mo, bakit yung ibang tao meron yan, ako wala. No? At kapag kinumpara mo yung sarili mo sa ibang tao, makikita mo na meron siya at ikaw yung wala. Binayaan siya, ikaw ay hindi. Kapag ganun na yung nakikita mo, para bang nasa isip mo, nagsisimula na yung pakiramdam na sana magkaroon din ako ng ganon. Kasi nga yung desire na magkaroon ka rin ng ganon. Kasi naikukumpara mo na yung sarili mo. Kaya konektado rin yun doon sa pagnanasa ng hindi maganda sa pag-aari ng iba. Kasi dahil nga yung inggit, nagiging driving force, nagiging factor pa yon para magnasa ka sa iba ng pagmamayari ng ibang tao. Kasi nakita mo, parang sinasabi mo sa sarili mo, kailangan magkaroon din ako ng gano'n. No? Pero hindi pala maganda yon kasi nakakasira nga yun ng relasyon natin sa ating kaya yung inggit hindi maganda na mabuo sa isang community, sa isang pamilya, hindi dapat mabuo yung inggitan. No? So paano tayo makakaiwas doon sa pakiramdam na inggit? Siguro magandang tingnan natin yung blessings. No? Mas magandang tingnan natin kung ano yung meron tayo kaysa tingnan natin yung wala. Kasi kapag tinignan talaga natin yung wala, maraming kulang. Pero kung makikita mo kung anong meron ka, sasabihin mo, ay, pinagpala pala ako. Biniyayaan pala ako. And the more na nakikita mo yung biyaya sa paligid mo, the more na magsasabi mo sa sarili mo yung salitang salamat. So magkakaroon ka ng puso mo mapagpasalamat. So kaysa mainggit ka, magiging thankful ka pa. Kasi ang nakikita mo, yung blessing, yung meron ka, kaysa yung makita mo yung kung ano yung kulang sa'yo. Okay? So kung hindi natin dapat hangarin o pagnasaan yung pag-aari ng iba o ng ibang tao, ano po, Father, ang dapat hangarin ng tao para sa Diyos? Ano dapat hangarin? Opo, ano po? Ano
siguro ito yung magandang tignan natin na usually yung mga paghahangad natin nakatuon lang sa mga material na bagay. No? And sometimes we don't realize na yung mga material na bagay na ito hindi nagtatagal. No? Halimbawa, naghahangad tayo ng bagong cellphone. Paano yung cellphone na yun? After 1 year, luma na. After 2 years, sira na. So maghahangad ka na naman ng panibagong cellphone. So ibig sabihin, nakatuon lang kuminsan yung paghahangad natin sa mga material na bagay. And kapag ka ganon, hindi tayo nagiging kontento. Hindi tayo nasasatisfy. Yung happiness natin momentary lang. Bakit hindi natin hangarin yung mga bagay na hindi namawala o hindi kumukupas at hindi kailanman natatapos? Saan natin ano dapat ang hangarin natin? Hangarin natin ng Diyos. Kasi later on, after our life, lahat kahit yung buhay natin, matatapos din yan. Pansamantala lang naman yung buhay natin dito. So sana ang hangarin natin is, ang dapat nating longing is to be with God and to have that eternal life. No? Kaya nga, sana bukod sa paghahangad natin ng material na bagay, mas hangarin natin yung mga hindi nakikitang bagay na nagtatagal, yung mga spiritual na bagay. Kaya nga, sana makita pa rin ng maraming mga Kristiyano yung kahalagahan ng pananampalataya, kahalagahan ng panalangin, kahalagahan ng pagkakawang gawa, kasi itong mga bagay na ito makakatulong sa atin sa paghahangad natin doon sa buhay na walang hanggan. Ayan. Napakaganda. Ang ending ng ating talakayan tungkol sa utos ng Diyos ay ang paghahangad nating mga tao, na makapiling ang Diyos. Okay. At ngayon ay tatapos na tayo sa ating talakayin. Natalakay na natin ang 5 utos ng simbahan at ang 10 utos ng Diyos. Kaya naman, ibibigay na namin sa inyo ang kanina pa ninyo inaabangan, ang ating trivia of the week. At ang mananalo nga ay, sabi nga namin mananalo sila ng, o siya, 100 pesos worth of load. Kaya naman, hindi na namin ito patatagalin. I-flash na namin ang trivia of the week. Okay, ang trivia of the week natin ay, sino ang naging kura paroko ng San Nicolas de Tolentino Noong isara ang Jubilee Door. So that's 2016. So yon, ulitin po natin, sino ang naging kura paroko ng parokya ni San Nicolas de Tolentino noong isinara ang Jubilee Door noong 2016. So yan po, i-comment nyo na po ang inyong mga kasagutan. At ang unang makakapag-send o makakapag-comment ng tamang kasagutan ay mananalo ng 100 pesos worth of load. So you have 1 minute to answer the trivia. At pasalamatan lang din natin yung nanalo last week. Taga Mary Help of Christians. Yes, si Ate Bioli. Si Ate Bioli. Salamat po sa mga nanonood at tumatangkilik sa aming programa. At patuloy po ninyo itong tanghilikin. Pwede din po kayong magtanong kung meron po kayong mga katanungan. Last 30 seconds. Ulitin ko po, sino ang naging kura paroko ng parokya ni San Nicolas noong isinara ang Jubilee Door noong Last 20 seconds. 2016? Okay. Last 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, and time is up. So, tingnan natin kung merong nakasagot. O, kung walang, Tamang sagot. ayan. Sige, tingnan natin muna. Hi! Magandang araw mga kalakbay! Ngayon ay malalaman na natin ang kasagutan para sa ating Trivia of the Week. Siya ay naging kura paroko sa ating parokya noong taong 2016 hanggang 2019 at kasalukuyang nakatalaga ngayon bilang kura paroko sa Our Lady of the Holy Rosary Parish, Licab, Nueva Ecija. Siya ay walang iba kundi si Reverend Father Michel G. Sinense. Okay po.
So, yan po, nakita natin ang tamang kasagutan. Ang tamang kasagutan po Ay, ay si Reverend Father Mitchell G. Sinense. Siya po ang nagsara. Ang nagbukas po ay Si Father Richard. Mukhang wala atang nakakuha ng tamang Parang ang sinagot nila is yung nagbukas. nagbukas. Okay. So, mali. So nagsara si Oo. Father Mitch. Si Father Mitch po ang 2006. nagsara ng Jubilee Door. Okay. Kasama po ni Bishop. Magandang trivia yan, no? Mhm. Kasi iba po yung kura paroko namin nung buksan at iba din ang kura paroko ng isara ang ating Jubilee Door. Okay. Ayan. Since walang nakasagot ng tama, abangan po ninyo ulit ang aming trivia next week. At ngayon, dumako na tayo sa ating wrap up, or kung meron ka na lang gustong pasalamatan, Sir Den, o gusto pang imbitahan sa ating mga kabataan. Ngayon, so po, pinasasalamatan po namin yung mga patuloy na sumusubaybay sa aming Yukat Tanungan. So sa lahat po ng mga kabataan, sana patuloy nawa kayong sumubaybay sa aming online program dahil maraming matututunan at makukuhang aral na makatutulong sa atin bilang isang kabataan. Ayan. So ako naman gusto ko din pasalamatan yung mga kapwa ko kabataan na nakakasama natin ngayong sa ganitong programa. Ayan, siyempre si Briar Rose, Katindig, si JB de la Cruz, si Kuya Leslie Bumatay, wala man dito, si Ram Jenkins at siyempre si Clavina Joy. Sila po yung aming mga staff sa likod. Kami lang po ang inyong nakikita dito madalas, pero mas madami po silang naiko-contribute talaga sa aming programa. So salamat po at patuloy po nating tangkilikin ang ating online Yukat Tanungan. Okay, so salamat din po sa patuloy niyong suporta sa programa ng kabataan dito sa parokya. So matutulungan niyo po kami para ma-promote po ito sa pamagitan po ng pagla-like lang ng page ng ating parokya. And kapag nag-online po o nag-live stream po kami, or ito pong live episode, pwede niyo pong i-like and share para ma-promote and maipakalat po natin itong program na ito. So kapag tapos po ng live streaming, ina-upload po namin sa YouTube channel ng parokya ito pong episodes para anytime you can visit ito pong mga episodes mga previous episodes po na nagawa namin dito po sa Yukat Tanungan. Okay? So, yun lamang po at maraming salamat. So, ngayon po, inanyayahan po namin kayo sa isang panalangin sa pagtatapos po ng programa ng Yukat Tanungan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa biyaya na patuloy niyo pong ipinagkakalob sa amin upang kami magpatuloy sa paglalakbay sa buhay nito. Sa nararanasan po naming pandemya, kami po ay humihiling ng espesyal na paggabay sa inyo, lalo tigit sa pamamagitan ng lakas ng loob para harapin ang pandemya at mailayo po kami sa anumang uri ng karamdaman. Panginoon, bigyan niyo rin po ng katatagan ng loob ang lahat ng mga frontliners na ngayon po ay patuloy na nakikipaglaban sa coronavirus na ito na matindi na naging epekto hindi lamang sa aming pong buhay, kundi sa pamumuhay ng bawat tao, kundi sa kalusugan at buhay mismo ng bawat isa. Panginoon, padala niyo po sa amin ang iyong banal na Espiritu upang siyang gumabay sa amin sa pang-araw-araw ng aming buhay. Inihiling namin ito ang lahat ng ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin. at pagpalain kayo lahat ng makapangyarihang Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So thank you. Thank you din po, Father. And again, this is your Ate Elma. And I'm your servant. Father Jimmy Reyes po, ang Paris Priest ng Parokya ni San Nicolas. Maraming salamat po. Good night. Yes. Good night, everyone. Yes. And we'll see you again next week, 7 p.m.